Bago natin simulan ang part 21, muli po akong humihingi ng taus-pusong pasasalamat sa lahat at sa mga bagong subscriber, welcome po sa inyong lahat. At shout out sa aking pinsan na si Jeric Ancheta, lagi kang mag-ingat sa mga biyahe mo at salamat sa inyong suporta sa akin. Shout out nga po pala kay Dolrealm 5, at shoutout daw po sa mga bagong member ng ating channel at salamat sa mga nagko-comment. Shoutout Idol Hanamichi Sakuragi. Welcome po sa ating YouTube channel. Shoutout Idol Ramos Rela. Welcome po sa ating YouTube channel. Shoutout Idol Julius De Guzman. Welcome po sa ating YouTube channel at sana'y pagpalain kayo ng Diyos na may kapal. At bumalik tayo kung nasaan nagulat ang ating bida nang dahil sa pagbato ng kanilang captain ng kanyang dagger at kanyang ikinagulat kung gaano kagaling maghagis ang kanilang captain. At nang dahil doon nawala ang kanyang balanse, kaya't nakita ito ni Cesar na magandang pagkakataon upang makapaglansad ng isang malakas na atake patungo sa ating bida. At nang dahil sa liksi ng ating bida, dali-dali niyang sinuntok ang braso ni Cesar upang magkaroon siya ng magandang anggulo palayo kay Cesar. Kasabay nito ang paggamit niya ng kanyang kasanayan na nakuha sa abilidad ng isang assassins, at ito ay tinatawag na backstab. At nang dahil dito nagawang pinsale ng ating bida ang likod ni Cesar, kaya't makikita na natin ang pagsirit ng dugo sa likod ni Cesar. At makikita na natin ang malaking sugat sa likod ni Cesar at ang paglayo ng ating bida kay Cesar upang magkaroon ng distansya sa kanilang dalawa, at nang dahil sa kanyang dagger at abilidad gumana ang kanyang critical hit to the damage target. Nang gigigil na napatanong si Cesar sa kanyang isipan, kung ang lahat ba ng magiging atake ng hangal na ito ay magiging critical hit sakin, maaring manganib ang aking buhay. At nang napansin ng ating bida ang pag-aalinlangan ni Cesar, mayroon siyang magandang naisip na plano. Huwag mong kalimutan na isa pa rin akong taong hindi mo kayang malagpasan pagdating sa lakas at isipan, dahil ako ay isang tao hindi halimaw at partida. Nagdagdag lang ako ng kaunting puntos sa aking liksi, ngunit hindi mo na agad maarok ang aking bilis. At yan ang pinagkaiba ng tao at halimaw. Isa kang hangal, ang lakas ng loob mong ipagyabang ang sarili mong walang kwenta at hindi ko mapapayagan ang pagpapahiya mo sa akin. Mayroon lang akong gustong sabihin sa iyo, ang iyong kamatayan ay nalalapit na sa aking mga kamay at ako ay isang mas mataas na tao kaysa sa iyo at hindi ako isang halimaw, kaya't mamatay kang basura ka. At nang dahil sa galit na nararamdaman ni Cesar, hindi siya makagawa ng pinsala sa ating bida nang dahil sa madali lang naiilagan ng ating bida ang lahat ng ginagawang pag-atake ni Cesar mula sa kanya. At padagdag pa ng ating bida, anong pinagsasabi mong mas mataas ka pa sa akin? Parang langaw ka lang naman sa aking paningin, kaya't naghanda na ng isang malakas na pag-atake ang ating bida patungo kay Cesar. At pahabol pa ng ating bida, para sa aking mga mata ay isa ka lang 100% na halimaw. Kaya't nang dahil sa bilis at liksi ng ating bida, madali lang siyang nakapagbigay ng isang malakas na pag-atake patungo kay Cesar. Kaya't makikita na natin ang pagmumukha ni Cesar, at nang dahil mayroon itong kasamang fireball, hindi inaasahan ni Cesar ang ganitong pinsala na kanyang matatamo mula sa ating bida. Kaya't walang siyang magawa kung hindi mapasigaw sa sobrang sakit ng kayang nararanasan, at ang kanyang nagawa na lang ay sumigaw ng sobrang lakas. Kaya't nang dahil dito mas nangingibabaw na sa kanya ang pagiging isang halimaw. Kaya't makikita na natin sa kanyang mga mata ang kagustuhang pumaslang sa kanyang sinasakupan. At nang dahil dito madali lang niyang natanggal ang iniwang apoy ng ating bida sa kanyang pagmumukha. At makikita na natin ang malaking pagbabago sa kanyang buong katawan at ang kanyang pagwawala at pagsisigaw na parang halimaw. At nang dahil dito sa pagbabagong ito, napatahimik ang ating bida, at kanyang naisip na hindi na maaaring iligtas pa ang taong ito nang dahil nangiibabaw na ang kanyang pagiging isang halimaw. At nang dahil dito seryosong tinignan niya si Cesar at sinabing, "Ikaw na mukhang halimaw, naririnig mo ba ang tawag ng magiging halimaw at ang pagiging isa sa dungeon na ito?" At nang dahil sa narinig niya sa ating bida, nabigla siya at pilit binabawi ang kanyang kamalayan. At nang dahil sa sinabi ng ating bida, pilit nilalabanan ni Cesar ang pilit na umaagaw ng kanyang katawan, at nang dahil sa dalawang pagkatao niya,
Nagsasalita ang isa na wag ka nang makialam pa, mamatay ka na dyan, hangal ka. Huwag mo akong idamay, ikaw ang mamatay, buwiset ka. At pahabol pa nito habang winawagayway ang kanyang mga kamay sa hangin, ano pa ba ang gusto mo, na patunayan ko naman na ang aking sarili sayo, kaya bakit ayaw mo pa akong bitawan, buwiset ka? Hindi na ako ang dating kilala mo. Hindi ka pa maaring mamatay, hangal ka. At habang makikita na lang natin ang ating bida na habang nakatayo at pinapanood ang lahat ng pinaggagawa ni Cesar, at napapatulala na lang ang kanilang captain sa kanyang mga nasasaksihan. At nang dahil sa kanyang mga nakita, nag-aalalang tanong niya sa ating bida, tapos na tayo, na kumpleto na ang kanyang buong pagbabago, at pahabol pa nito ngayon, sa tingin mo meron ka pa bang pag-asang manalo sa kanya? At nang dahil sa kanyang pagsisilita, napatingin na lang sa kanya ang ating bida. At nung sasagot na sana siya sa kanyang captain, bigla na lang mayroon nakakuha ng kanyang pansin, kaya't napatingin na lang siya sa isang direction. At makikita na natin ang pagbabalik ng katawan ni Cesar. At nang dahil dito nagkaroon ng bugzo ng malakas na hangin mula sa kanyang pagbabagong tao, at pasigaw niyang tawa, hindi mo kayang kunin ang aking katawan. At makikita na natin ang ating bida na binabalutan siya ng dugo na aura, at kanyang tinawag ang kanyang leader, at sinabing ang aking katawan ay papasok sa pagbabago ng dahil sa aking nakuwang abilidad na dugo. At nang dahil sa sinabi ng ating bida, nag-aalalang tanong niya sa ating bida, bakit ikaw, paano na ako dito, pagtataka niyan tanong sa ating bida. At biglang lumabas sa harapan ng ating bida ang system, mayroon kang bagong pagsubok. Kailangan mong manalo sa laban ninyo ni Cesar nang hindi pinapatay ang target. At kung ikaw ay nagtagumpay, makakakuha ka ng pambihirang gantimpala mula sa system. At nang dahil dito, napasabi na lang ang ating bida na, anong kalokohan ang gustong mangyari ng system, maaari bang mangyari ang gusto niya? Na habang napapaiyak na lang kanilang captain nang dahil sa kanyang mga narinig kanina, at napasabi na lang sa kanyang sarili, wala na talaga katapusan ko, na sana wala na lang ako dito, na habang napapaiyak sa kanyang sarili. At napaisip si Yeching na habang binabalot siya ng mga dugo sa kanyang katawan, ang hangal na yun hindi makakalabas ng buhay dito sa loob ng dungeon na ito. At kahit na nabubuhay ang kanyang mga kasamahan, nakakasiguro akong hindi siya iiwan ng mga yun, ngunit sa ganitong pagkakataon kung kanila muling makikita ang malaking pagbabago ni Cesar, hindi na ako nakakasigurong makukuha niya pa ang mga loob nito. At pahabol pa nito, nang dahil sa system kailangan ko maghintay hanggang makumplito ang aking pagsubok at makakuha ng gantimpala mula sa system. Kaya't makikita na natin ang pagpapalit ng katawan ng ating bida bilang dugo. At pahabol pa nito, tandaan mo ang aking mga salita, humanap ka ng paraan para makuha ang kanyang atensyon at bigyan mo lang ako ng sapat na oras, kahit na 5 segundo ay sapat na para sa aking gagawin. At nang dahil sa kanyang mga narinig mula sa ating bida, nakaramdam siya ng hindi maintindihang sitwasyon na halos na parang pinagbagsakan siya ng langit at lupa. At napatanong sa kanyang isipan kung papaano niya pipigilan ang ganoon kalakas na halimaw, kahit nga 1 segundo maaari na akong maging kwento ng panahon na ito. At nang dahil sa pag-aalala ng kanilang captain, muli niyang sinabi na hindi naman kailangan patayin siya, kaya't huwag ka nang mag-alala, na iintindihan mo ba ang aking sinabi? At upang maging tiyak ang kanilang plano, tumalikod siya sa kanyang captain at pasigaw niyang sinabi, huwag ka nang mag-alala, kahit ano ang mangyari, ang pagiging halimaw ay wala nang magiging takas sa dungeon na ito, lalong-lalo na dito tayo kung saan pula ang buwan. At nang dahil sa lakas ng boses ng ating bida at naiintindihan ni Cesar ang mga sinabi ng ating bida, nataranta siya at napagtanto na maaaring maging totoo ang lahat ng sinabi ng ating bida. At nang dahil doon sa mga narinig ng kanilang captain, naging speechless na lang siya at wala nang masabi pa sa katalinuhan ng ating bida. Kaya't dali-dali nang tumakbo si Cesar at sinabing, hinding-hindi ako mawawala sa aking pagiging isang tao dahil sanay pa ako mag-isip ng tama. Kaya't dali-dali niyang binasag ang mga nakaharang sa dadaanan at nagsabing, hindi uubra sa akin ang mga ganitong harang dahil ako ang malakas na tao dito. At kaya't makikita na natin ang pagwasak niya sa kanyang dadaanan at sinabing, saan ba dapat ako pumunta, kailangan ko na bang lumabas or kunin ko na ang lahat ng kayamanan dito at maging isang mayaman na tao, ngunit hindi madali ang aking gagawin. Ngunit bigla niyang naisip na isa nga pala siya sa dungeon na ito, kaya walang makakahadlang sa mga gusto niyang gawin.
Kaya't nagpatuloy na siyang tumakbo at kunin ang lahat ng kanyang maaaring pakanabangan sa dungeon na ito. At maririnig natin ang huling sinabi ng ating bida na huwag ka nang mag-alala Cesar dahil malugod kang tatanggapin ng dungeon na ito dahil isa ka na sa kanila. At nang dahil sa pagiging isa ng dungeon na ito kay Cesar kaya't madali lang niyang napuntahan ang lokasyon ng mga kayamanan nang hindi nagkakaroon ng mga pagsubok. At mayroong tayong makikita sa kalayuan na napasigaw ng malakas at napasabing naka-jackpot ako sa oras na ito ang daming bakal at mga tanso dito na maari kong ibenta sa junk shop at makakapaglabas na ako ng NMAX. At makikita na natin ang paglabas ng matataas na kalidad ng cards mula sa box at habang makikita natin ang pagkabigla ng Mitch sa kanyang mga nakikita dahil punong-puno ito ng kayamanan. At hindi na may pinta ang kanyang pagmumukha dahil sa kanyang kasabikan at kasayahang nararamdaman at napasabi na lang siya sa kanyang sarili na sa wakas mayaman na ako makakalaya na ako sa pagiging alipin at nang dahil dito sa mga kayamanan na ito magagawa ko na ang lahat ng gusto ko. At pahabol pa nito at hindi na ako mag-aalala sa aking buhay at pagkatakot sa mundong ito na habang tumatawa, at sa kanyang kasayahan hindi na niya napansin ang pagpunta ni Cesar sa kanyang likuran at napasabing, ang lakas ng loob mong hawakan ang aking mga kayamanan at nang dahil sa iyong ginawang kasalanan na pagpasok sa aking sinasakupang kayamanan hinding-hindi ka na makakalabas ng buhay sa dungeon na ito. At mapunta tayo sa kasalukuyan ngayon, kung saan makikita natin ang isang maayos at magandang kapaligiran ng isang bar. At makikita na natin ang dalawang tao na habang ibinagsak ng isa ang kanyang ulo patungo sa kanilang table at nang dahil dito nabigla ang taong kaharap niya nang dahil sa lakas ng tunog nito. At nagmamakaawang sinabi na parang awa mo na hayaan mo akong tawagin kang boss at pinapangako kung susunod ako sa lahat ng gusto mo simula ngayon. Kaya't makikita na natin ang pagkabigla niya sa kanyang mga narinig mula sa kanilang captain. Kaya't napasabi na lang siya hindi ko kayang gumawa ng ganang kalaking desisyon upang kumuha ng mga tauhan tulad mo. Kaya't sumagot na sa kanya ang kanilang captain at sinabing pinaghandaan ko na at pinag-isipan ang aking gustong mangyari sa aking buhay na maging hari simula nung narinig ko na mayroon akong pag-asa na malagpasan ang aking abilidad nang dahil doon naging determinado akong sundan ka ng buong buhay ko. Kaya't nang dahil sa mga narinig niya na konsensya siya nang dahil nagpapanggap lang naman siya sa oras na yun upang maging cool sa paningin nila at paano kung ipapaliwanag na ang lahat ng iyon ay isang kalokohan lang, kaya't mababakas na natin ang kanyang pagkakairita nang dahil sa kanyang ginawang kalokohan nang dahil doon nagbubunga ng walang kasaysayan kalokohan ang kanyang pinaggagawa. Kaya't nang dahil dito napasabi na lang siya sa kanilang captain totoo ba ang iyong sinabi nang dahil sa aking mga sinabi nagkaroon ka ng lakas ng loob? At upang maitama niya ang kanyang pagkakamali sinabi na lang niya na huwag mong isipin ang aking mga sinabi nang dahil ang lahat ng yun ay isa lamang kalokohan, huwag mo iyang sabihin sa akin boss hindi ako naniniwala. Hindi mo alam nang dahil sa pamamagitan lamang ng iyong paghihikayat sa akin ay natuklasan ko ang aking sariling halaga sa mundong ito at ang aking mga layunin na aking sisikapin sa hinaharap. Kaya't nang dahil sa mga narinig niya mula sa kanilang captain, tinanong niya ito kung gayon ano ang iyong mga plano sa hinaharap. At pagmamalaki niyang sinabi sa ating bida ikaw na nga ang nagsabi na ako ang pinakamahusay na support na iyong nakita sa buong mundo. Kaya't nag-aalalang tanong ng ating bida ganon ba meron ba akong nasabing ganyan? At makikita natin ang kanyang pagiging determinasyon sa kanyang sinabi, at pahabol pa nito gusto kong maging isang magaling na support sa likod ng aking magiging hari. At nang dahil sa mga narinig niya sa kanilang captain pinagpawisan siya at nag-aalala, ang taong ito ay mayroon lang na agility na 2 at ang kanyang swerte ay 1 lang pero pinapahanga niya ako nang dahil nagawa niya pang makasali sa mga nakaraang dungeon raid niyang sinamahan, at kung patuloy ko yang hihikayatan na lumaban sa mga frontline maaaring sa halip na matulungan ko siya maaaring ito pa ang ikakapahamak niya. At pagyayabang niya pa sa ating bida, isipin mo ito boss habang nandun ako sa likod mo makakapagbigay ako ng malakas na suporta upang lumakas at nang dahil doon hindi mo na iisipin ang malalakas na kalaban, at tingin ko ayon ang isang magandang pagsasamahan sa isang pinahusay na grupo,
kaya't nang dahil dito napabuntong hininga ang ating bida at sinabing hindi ko masasuggest sa'yo na ipagpatuloy ang pagpasok sa mga dungeon pipe. Pasensya ka na. At nang dahil sa sinabi ng ating bida parang binagsakan siya ng langit at lupa sa kanyang mga narinig sa taong hinahangaan niya. At malaking tanong niya sa ating bida, ano ba ang sinabi mo boss, maaari mo bang linawin sa akin? At seryosong sinabi ng ating bida, kung ang kakayanan mo ay makapagbigay lang ng suporta mula sa likod hindi ito sapat upang makapagpatuloy ka sa pagsulong sa dungeon, dahil hindi natin maiwasan ang mga maaaring mangyari dito tulad ng pagsugod nila sa iyo habang ako'y lumalaban, papaano mong protektahan ang iyong sarili at nang dahil sa sitwasyon ngayon magiging hatlang pa ito sa aking mga plano at bumalik sa iyo upang iligtas ka at sa pagkakataon na yun malalaman na nila ang ating kahinaan? Kaya't patawarin mo ako Jotong, ayaw ko lang na ipagpatuloy mo ang mga ganitong mahirap na sitwasyon at inilalayo lang kita sa mga maaaring mangyari sa buhay mo. At nang dahil sa narinig niya sa ating bida hindi na lang siya nakapagsalita at pumasok sa kanyang isipan na kung bakit pa kasi siya nangangarap ng gising. Kaya't ipinasa na ng ating bida ang kanyang 1,000 magic crystal patungo sa kanilang captain, at sinabing pagpasensyahan mo na ito lang ang magic crystal na mayroon ako at tingin ko sapat na ito para mapanatili kang ligtas sa mahabang panahon. Pero mangako ka sa akin na hindi ka na muli pang susubok na pumasok ng dungeon. At nang dahil sa 1,000 na magic crystal at nang dahil dito nabigla ang kanilang captain nang dahil sa sobrang dami nito hindi niya alam kung paano niya ito mauubos. Sana all meron 1,000 magic crystal, ako kaya magkakaroon ng kahit 10 magic crystal pambili ng kape mamayang madaling araw na habang nag-i-edit, syempre choring lang mga idol. At malugod niyang tinanggap ang lahat ng sinabi ng ating bida mula sa kanya. Kaya't napasabi na lang siya na naiintindihan ko ito ay isang katotohanan na sinabi mo at alam ko ay ito ay para lang sa aking sariling kabutihan na habang napapakuyam ang kanyang mga kamay. Ngunit nang dahil sa kanyang pagkakaalam na hindi pa dito matatapos ang kanyang pangarap, kaya't malakas niyang sinabi sa ating bida na, pero kahit anong mangyari hindi ko matatanggap sa aking sarili na ako ay parang basura sa mundong ito. At kahit anuman ang mangyari, kahit ang aking buhay ang magiging kapalit ng aking mga pangarap, gagawin ko, nang dahil ayaw ko nang maging isang mahina sa paningin ng ibang tao patungo sa akin at gusto kong lagpasan ang aking hangganan. Kaya't napangiti na ang ating bida nang dahil nagtagumpay na naman siya sa kanyang plano, at napasabi sa kanyang sarili ang ekspresyon na ito ay napaka-convincing para sa akin at nang dahil dito hindi ko na alam ang mararating ng taong ito sa hinaharap. Kaya't nagsalita na ang ating bida, kung hindi mo kayang protektahan ang iyong sarili papaano mo maprotektahan ang iba. Kaya't makikita na natin ang kanilang captain nang dahil nabigla siya nang dahil sa pag-angat ng kamay ng ating bida. Kung tama ang aking pagkakaalala, ang iyong mikropono ay nangangailangan lang ng isang kamay mo at ang isang kamay mo ay hindi naman masyadong nagagamit. Kaya't tumayo ang ating bida sa kanilang lamesa at dali-daling lumuhad. Hawak-hawak ang isang espadang nakatusok at sinabing ito ang espada ni Lao, na habang nagtataka naman ang kanilang captain nang dahil sa ginawa ng ating bida. At nabigla na naman ang kanilang captain nang biglang tumayo ang ating bida pagkatapos ng kanyang pagluhod kanina. At nagsalita na ang ating bida, ayon sa aking impormasyon na ang isang profesyon ng isang bard ay mayroong kakaibang abilidad na binubuo ng kalahating uri ng magic at kalahating physical na uri. Kaya't maaari kang gumamit ng mga sandatang mahika upang magpalakas at magbigay ng mga tulong sa iyong mga kasama habang lumalaban ka, at nakakasiguro akong ikaw ay isang magiging magaling sa paggamit nito at tiwala akong makakabisado mo ang ilan pang mga spell sa pag-atake. At muli pang nagsalita ang ating bida, at kung hindi mo lang magawang indayog ang isang espada hindi mo malalagpasan ang pinapangarap mong hangganan at sa pamamagitan ng espada ni Lao. Dito mo mapapatunayan ang iyong sarili at ito ay isang favor ito na kailangan mong bayaran sa may-ari ng espadang ito kasi kung hindi dahil dito baka hanggang dyan ka na lang, kaya't namamangha pa rin ang kanilang captain nang dahil sa kanyang mga narinig mula sa ating bida at sa mga bago niyang nakuwang impormasyon dito. Kaya't dali-dali niyang hinawakan ang espada ni Lao, at sinabing boss hindi ko talaga kailangan ang mga magic crystal na yan nang dahil alam ko sa aking sarili na hindi mababayaran ng yaman ang mga ganitong bagay.
Kaya't napakuyom ang kanyang kamay at nang dahil dito nagkaroon siya na masasabing taong mapagkakatiwalaan. Kasabay na nito ang kanyang ngiting tagumpay at sinabing kung hindi mo kailangan yan ibigay mo ito sa mga pamilya nila Lao Li at Lao Zu, at hayaan kumita pa tayo ng higit pa sa hinaharap. Kaya't masaya niyang ipinatong sa kanyang balikat ang espada ni Lao, at sinabing yes boss. At kung nagustuhan nyo ang ating video maaari nyo ba akong tulungan sa pamamagitan ng pagpindot ng subscribe button at sa mga gustong mag-donate sa ating channel mayroon na po tayong super thanks sa ating channel maraming salamat po.